Pamagat, kailangan kang ipanganak muli. Text, John chapter 3 verse 2 hanggang 8. Tema, ang muling kapanganakan ay isang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Layunin, ipakita ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao kundi ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At ang tao ay dapat ipanganak muli upang makita niya ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, maraming tao ang lumalapit sa Diyos na may mabubuting layunin. Ngunit hindi sapat ang mabubuting layunin kung mali naman ang pagkaunawa natin sa paraan ng kaligtasan. Isang kilalang guro ng Israel, si Nicodemus, ang lumapit kay Jesus sa gabi. Dala ang paggalang at interes, ngunit sa kabila ng kanyang karunungan, hindi niya naunawaan ang daan patungo sa tunay na buhay. Paglalantad ng teksto sa John chapter 3 verse 2 hanggang 8. Talatang 2, ito'y lumapit kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tandang ginagawa mo maliban na sumasa kanya ang Diyos. Makikita natin si Nicodemus ay may respeto kay Jesus. Inamin niyang si Jesus ay mula sa Diyos, ngunit pansinin, hindi sapat ang pagkilala na si Jesus ay guro o manggagawa ng himala. Ang tanong, may bagong buhay na ba sa puso ni Nicodemus? Talatang 3, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon. Malibang ipanganak na muli, ang muling kapanganakan ay kondisyon, hindi opsyon. Ibig sabihin, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan lamang ng relihiyon, kabutihan o tradisyon. Dapat may bagong buhay na mula sa Diyos. Talatang 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Maaari ba siyang pumasok sa ikalawang kapanganakan sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Tulad ng marami sa atin, literal ang pagkaunawa ni Nicodemo at hindi niya naabot ang espiritual na katotohanan dahil hindi siya ipinanganak muli. Ipinapakita nito ang natural na pagkabulag sa mga bagay ng Diyos. Basahin natin ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Talatang 5, sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak na sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig at ang Espiritu ay hindi tumutukoy sa bautismo, kundi sa paglilinis ng Diyos sa puso ng tao. Ito ay sinasalamin sa Ezekiel chapter 36 verse 25 hanggang 27. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Aalisin ko rin ang mga naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong mga puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bagong puso, bagong espiritu, bagong kalikasan, lahat ay gawa ng Diyos. Talatang 6 hanggang 7. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kailangan kayong ipanganak muli. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Maaaring lumaki tayo sa simbahan, magbasa ng Biblia, umaattend ng gawain. Ngunit kung hindi tayo ipinanganak sa espiritu, tayo ay patay pa rin sa kasalanan. Talatang 8, humihihip ang hangin kung saan nito ibig, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito galing at saan ito papunta. Ganyan ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa paraan na hindi natin kontrolado. Ang bagong kapanganakan ay sovereign work ng Diyos. Hindi natin kayang manipulahin o isagawa sa ating lakas. Ito ay biyaya. Ano ang application nito para sa atin? Number 1, examine your heart. Totoo bang ikaw ay ipinanganak ng muli?
Hindi sapat ang relihiyon. Tanungin mo ang iyong sarili. May bagong buhay ba sa akin? May pagkamuhi ba ako sa kasalanan? At may pagmamahal ba ako sa Diyos? Number 2, magpasakop sa Espiritu. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Lumapit ka kay Kristo nang may pagsisisi at pananampalataya. Ang Diyos ay gumagawa ng bagong buhay sa mga tumatawag sa Kanya. Number 3, ibahagi ang ebanghelyo ng muling kapanganakan. Maraming Kristiyano ang hindi nauunawaan ang tunay na kaligtasan. Ituro natin ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Kailangan kang ipanganak muli. Hindi ito mungkahi, ito ay utos. Kung nais mong makita ang kaharian ng Diyos, kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat magkaroon ka ng bagong kapanganakan. At ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. God bless mga kapatid. Reform but always reforming.